Kaibigan, napansin mo ba maraming kwento sa Biblia na kung saan ang mga himala ng Diyos ay nangyari dahil sa simpleng pagsunod? Naalala mo si Noah nang sinabi ng Diyos na magtayo siya ng malaking arko kahit na wala namang ulan. Sumunod siya at dahil doon naranasan niya ang himala, naligtas ang pamilya niya sa baha. O kaya si Abraham na inutusan ng Diyos na iwan ang kanyang tahanan at pumunta sa lugar na hindi niya alam. Sumunod siya at dahil sa kanyang pananampalataya, naging ama siya ng isang malaking bansa. Isa pang kwento, si Moses. Inutusan siya ng Diyos na itaas ang kanyang tungkod sa harap ng dagat. Bagay na parang imposible. Pero nang sumunod siya, bumuka ang dagat at ang buong Israel ay nakatawid sa tuyong lupa. Kaibigan, sa bawat kwento ng himala, may isang bagay ang makikita mo. Nagsisimula ang lahat sa pagsunod. Hindi man laging madali o malinaw, pero sa bawat hakbang ng pananampalataya ay may naghihintay na milagro. Kaya huwag kang bibitaw, tapusin mo ang vlog na ito at sama-sama nating tuklasin kung paano ang pagsunod sa Diyos ay magdadala sa atin ng mga bagay na higit pa sa nai-imagine natin. Susi ito sa mga himalang nais niyang iparanas sa iyo. Magandang araw muli mga ka-WOTG. Salamat sa Diyos sa inyong pagsubaybay sa mga mensahe ng ating Diyos dito sa ating vlog na may bagong upload every Monday 6 p.m. Sa mga hindi pa nakakilala sa akin, ako po si Kuya Mike. Ang calling po sa akin ng Diyos ay magbahagi ng kanyang salita sa paraang mas madaling maiintindihan ng mga manonood. Salamat sa inyong lahat na nagdesisyon na isuko ang inyong sarili sa Diyos at sumali sa ating online discipleship group. Mag-type lang kayo ng join sa comment section kung hindi ka pa nakakasali. Tapos kung gusto mo sumunod sa utos sa atin ng Panginoong Hesus na gumawa ng disciple o alagad, mag-type ka lang ng lead sa comment section. At alam nyo ba na maraming magagandang topic ang pinag-uusapan natin tuwing Wednesday, 7:30 p.m. via Zoom. Naku, mabibless kayo dito at lalago. Open po ito para sa lahat. Tapos kung gusto mo makatanggap ng daily inspiration sa iyong email, ay mag-register ka lang. Ang link ay nandyan sa description. Kung hindi ka pa nga pala nakakasigurado sa iyong kaligtasan, hindi ka sigurado kung matapos ka mawala sa mundong ito, ay makakasama mo ang Diyos sa langit, ay mag-type ka ng save sa comment section at babahaginan ka namin ng mabuting balita. Okay, balik tayo sa topic. Ang pag-uusapan nating himala ngayon ay patungkol sa unang sign o himala na ginawa ng Panginoong Hesus noong araw. Ito ay mababasa natin sa aklat ng John chapter 2. Basahin natin ng verse 1 to 4. Nang ikatlong araw ay nagkaroon ng kasalan sa Cana ng Galilea. Naroroon ang ina ni Jesus. Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay inanyayahan din sa kasalan. Nang magkulang ang alak, sinabi ng ina ni Jesus sa kanya, wala na silang alak. Alam mo, pag nababasa ko itong talata na ito ay natutuwa ako dahil ang Panginoong Hesus ay hindi against na tayo ay sumaya. Maraming tao ay lumapit sa Diyos kasi iniisip nila na killjoy ang Panginoon. Mali kaibigan. In fact, siya ay relational. Now, noong araw ang kasalan ay isa sa pinakamasayang party at hindi ito natatapos ng 3 oras o 5 oras lamang, kundi ito ay pwedeng tumagal ng 1 linggo. Kaya kung ikaw ay magpapakasal noong araw, naku, dapat marami kang budget kasi 1 linggo kang magpapakain. At ito na nga ang nangyari. Ito yung naging problema. Sabi sa verse 2, ay nagkulang na ang kanilang alak. Alam mo, sa kultura nila, malaking kahihiyan ito. Ang alak ay simbolo ng kasiyahan. At kung mauubusan ka sa gitna ng kasalan, parang sinasabi mo sa mga bisita na hindi mo sila kayang alagaan ng maayos. Kaya nga, tila nawala ang saya at ang selebrasyon. Kaya lumapit si Maria sa Panginoong Hesus at sinabi, anak, wala na silang alak. Kaibigan, nararamdaman mo ba yung bigat ng sitwasyon? Si Maria, alam niya kung sino ang anak niya. Alam niya may kapangyarihan ng Panginoong Hesus na lutasin ang problema. Kaya nga, tanungin natin ito sa sarili. May mga wala na tayong alak moments ba tayo sa buhay? Mga sitwasyong akala natin ay wala ng pag-asa? Alam mo, sa mga panahon na parang nauubos na yung ating lakas, pasensya o mga resources,
Tandaan natin na ang Panginoong Yesus ang nagbibigay ng sagot. Hindi niya tayo pababayaan at alam ito ni Maria. Kaya sinabi niya, ang problema sa Panginoon. Now, tignan natin ang tugon ng Panginoon sa verse 4. Sinabi ni Jesus sa kanya, Ginang, ano ang kinalaman ng bagay na ito sa akin at sa iyo? Ang aking oras ay hindi pa dumarating. Maring iniisip mo na hindi magalang ang pagsagot ng Panginoon kay Maria. Pero sa kanilang pananalita noon ay ang ginang ay pagtawag ng may paggalang at respeto. Now, ang sinasabi ng Panginoon na ang aking oras ay hindi pa dumarating ay pagpapaunawa ito na ang mission niya at purpose ay iba sa mission at purpose ni Maria. Ang purpose ng Panginoon ay mamatay para sa kasalanan ng mundo. Meron siyang sariling timeline at walang pwedeng magbigay ng ibang direksyon sa kanya maliban ng kanyang ama na nasa langit. Then sabi sa verse 5, sinabi ng kanyang ina sa mga tagapaglingkod, gawin ninyo ang anumang sasabihin niya sa inyo. Now, pansinin natin ang reaksyon ni Maria. Hindi siya nagtampo o nakipagtalo sa Panginoon. Sa halip, lumapit siya sa mga naglilingkod at sinabing, gawin ninyo ang anumang sasabihin niya sa inyo. Wow! Pinakita ni Maria ang kanyang buong pagtitiwala sa Panginoong Yesus. Alam niyang gagawa ng paraan ng kanyang anak kahit hindi niya alam ang detalye kung paano. Narealize ko minsan pag nananalangin tayo ay madalas nating sabihin sa Diyos ang dapat niyang gawin sa ating kahilingan. Halimbawa, gusto mo ng promotion sa trabaho, sasabihin mo, Lord, gusto ko talagang ma-promote. Sana mapansin po ng boss ko ang lahat ng pinaghirapan ko at ibigay niya sa akin ng promosyon na ito. Alam ko na ito ang kailangan ko para umunlad sa aking career. Alam mo, parang sinasabi mo sa Diyos kung ano ang dapat niyang gawin batay sa kung ano ang makakabuti sa iyo. Inaakala mo na ang nais mo ay siyang pinakamainam para sa iyo. Kaibigan, tandaan mo na ang panalangin sa Diyos ay pagsuko. Kaya nga, pag mananalangin ka ay ganito, Lord, nais ko po talaga ang promotion na ito. Ngunit, higit sa lahat, nagtitiwala ako sa inyong karunungan. Kung ito po ay bahagi ng plano ninyo para sa akin, buksan niyo po ang pinto. Kung hindi, tulungan niyo akong magtiwala na may mas mabuti kayong inihahanda para sa akin. Alam mo, sa ganitong panalangin, kinikilala mo na ang Diyos ay sovereign at may karunungan. Kaya't hahayaan mo siyang kumilos sa paraang maaring higit pa sa iyong inaasahan. Ito ay tungkol sa pag-align ng iyong puso sa kanyang kalooban. Sa halip na sabihin mo sa kanya ang dapat niyang gawin, ay sabihin mo sa kanya, Lord, kung anong kalooban mo, iyon po ang masunod. Now, pansinin natin, ang sinabi ni Maria, gawin ninyo ang anumang sasabihin niya sa inyo. Kaibigan, applicable din ito sa atin ngayon. Ikaw at ako ang kinakausap niya ngayon. Kapag ang Panginoong Yesus ang nagsalita, ang pinakamagandang gawin natin ay sundin siya. Maaaring hindi pa natin lubos na nauunawaan ng kanyang plano, pero tulad ni Maria, dapat tayong magtiwala. Kaibigan, minsan ba may mga sitwasyon na parang pakiramdam natin ay late na ang Panginoon? Kaibigan, mali. Dahil sa kwentong ito, ipinakita ng Panginoong Yesus na may tamang timing siya para sa lahat ng bagay. Ang mahalaga ay magtiwala at sumunod ka sa Kanya. Kahit hindi mo agad makita ang buong plano. Kaibigan, tiwala at pagsunod. Yan ang susi. Kaibigan, gawin mo anumang sasabihin niya sa iyo. So, kung ang susi pala sa miracle ng Diyos ay pagsunod, ano namang klaseng pagsunod ang dapat nating ginagawa? Meron tayong 3 point. Number 1, obey when it's beyond your understanding. Number 2, obey to partner with God. Number 3, obey to experience more than you can imagine. So, number 1, obey when it's beyond your understanding. Sumunod ka kahit hindi mo maunawaan. Tuloy natin yung storya sa John 2:6-7. Mayroon dong 6 na tapayang bato na nakalagay alinsunod sa pagdadalisay ng mga Hudyo. Ang bawat isa ay maaaring maglaman ng humigit kumulang sa 100 litrong tubig. Sinabi ni Jesus sa mga tagapaglingkod, punuin ninyo ang tubig ang mga tapayan, kanilang pinuno ang mga ito hanggang sa labi. Alam mo, pag titignan mo, parang andali lang ng pinapagawa ng Panginoon. Pupunuin lang ng tubig. Anong mahirap doon?
Kaibigan, alalahanin mo na ang concern nila ay wala ng alak at hindi wala ng tubig. At marahil yung mga alipin hindi maintindihan kung bakit tubig ang inuutos. Dapat sana nagpabili na lang ng alak. Na-realize ko, ang pagsunod sa Diyos ay hindi nakabase sa kaya mong maintindihan. Ang pagsunod ay hindi nakabase sa kaya mong computing. Ang pagsunod ay hindi nakabase sa analysis mo o sa common sense o sa logic. Ang pagsunod ay hindi nakabase sa kung kaya mo ba o hindi. Posible ba o hindi. No, hindi doon nakabase. Kasi kung kaya mo gawin, posible at logical ay hindi na yun faith. Kaya nga, ang tamang pagsunod ay nakabase sa kakayahan ng nag-uutos. Mananampalataya ka sa nag-uutos sa iyo na siya ay makapangyarihan. Kung nananampalataya ka na makapangyarihan ang nag-uutos sa iyo, ay susunod ka kahit hindi mo ito maintindihan. Imagine mo ito. Kung nagtiwala lang ang mga alipin sa common sense, ay hindi sila susunod. At kung hindi sila sumunod, wala sana tayong kwentong mababasa ngayon na pwede nating tularan. Tama ba? Pero dahil sa kanilang pagsunod, nakatanggap tayo ng mga revelation, mga bagong perspective, at mas malalim na pagkaunawa sa pagsunod at miracle. Kaya wala tayong pwedeng excuse para hindi sumunod kasi maraming sinulat sa Bible na mga pagsunod na sinundan ng himala na dapat nating tularan. Halimbawa, si Noah ay sumunod sa utos ng Diyos na gumawa ng isang malaking arko upang iligtas ang kanyang pamilya at mga hayop mula sa paparating na baha. Bagamat sa mata ng ibang tao ay tila wala namang saysay at kalokohan lang ang kanyang ginagawa. Again, pinapairal ang common sense kaya hindi sila naniwala sa sinasabi ni Noah sa kanila. Pero si Noah, buong pananampalataya siyang sumunod kahit hindi niya maintindihan. At ang himala ay nailigtas ni Noah ang kanyang pamilya at ang iba't ibang uri ng mga hayop mula sa malaking pagbaha na winasak ang buong mundo. Isa pang himala, nang makita ni Pedro si Jesus na naglalakad sa tubig, sinabi niya, Panginoon, kung ikaw nga yan, papuntahin mo ako sa tubig. Sumagot si Jesus, halika. At ang himala, nakalakad si Pedro sa tubig. Yung balo na babae sa gitna ng taggutom ay sinabihan ng propetang si Elias na gamitin ang natitira niyang harina at langis upang magluto para sa kanya. Kahit na iyon na lang ang natitirang pagkain ng babae at ng kanyang anak. Grabe, kung papairalin ng balo ang common sense, kami nga mamamatay na din, Elias, kasi huling pagkain na namin ito at wala nang kasunod dahil taggutom. Ay bakit naman kita uunahin? Again, ang pagsunod ay hindi nakabase sa kung anong naiintindihan natin. Kaya yung balo, sumunod siya kahit hindi niya maintindihan. At ang himala, hindi naubusan ng pagkain ang babae sa buong panahon ng taggutom. Ang estimate, 3 years. Grabe, sumapat ang konting harina at langis ng ilang taon hanggang sa dumating ang ulan at natapos ang krisis. Now, mararanasan ba ng babae ang miracle ng Diyos kung pinairal niya ang logic? Hindi. Bagamat hindi pinangalanan ang balo na ito ay super blessed. Bakit? Dahil bukod sa naranasan na niya na totoo ang Diyos, ay nakapag-bless pa siya sa atin ng mga nakakabasa ng kanyang istorya sa Bible. Tapos si Maria, dumating ang isang anghel at sinabi na siya ang pipiliin para maging ina ng tagapagligtas. Wow! Ang tindi nun, di ba? Totoo ba yan? Mangyayari ba yan? Hindi ko naman nakikita ang Diyos. Pero tingnan mo kung ano sabi ni Maria. And Mary said, Behold, I am the servant, handmaid of the Lord. Let it be to me according to your word. Now, siguro, tinatanong mo, ano kaya ang nararamdaman niya noong oras na yon? Kasi, biruin mo, mabubuntis siya kahit hindi pa sila nagsisiping ni Joseph. Ano na lang sasabihin ni Joseph? Tapos iniisip din niya, siguro baka pagtawanan siya, pagdudahan, at hindi pa sigurado kung paano ito matatanggap ng kanyang pamilya. Lalo na si Joseph. Pero ano sabi niya? Let it be to me according to your word. Mangyari ang kung ano man ang sinabi mo. Ito'y pumapakita ng buong pagsunod at pagtitiwala sa Diyos kahit hindi mo maintindihan.
Kaibigan, hindi ko alam kung anong pinapagawa ng Diyos sa iyo na hindi mo maintindihan. Kaya hindi ka sumusunod. Maaaring may nag-offer sa iyo ng trabaho na malaki ang sweldo, kaya lang mako-compromise ang time mo sa iyong asawa at sa iyong mga anak. Mako-compromise din ang iyong integrity sa bagong trabaho na ito. Maaaring sinasabi sa iyo ng Diyos na magtiwala ka sa Kanya at huwag mag-compromise. Kaya lang, kung paiiralin ang logic, ay kailangan nyo naman talaga ng pera para masolve ang mga financial problems nyo. Kaibigan, piliin mo pa rin ang sumunod sa Diyos dahil hindi mo alam kung paano kikilos ang Diyos na magbibigay ng himala para ma-provide ang pangailangan mo. Maring ituro ka niya sa isang kumpanya na makapagpapala sa iyo sa paraang hindi mo nai-imagine. Yung aking kaibigan at kasama sa D-Group ay nag-resign sa kanyang kumpanya dahil nagiging instrumento siya para gumawa ng mali. Yung kanyang boss ay may ginagawa na hindi tama. Kaya't kahit malaki ang sweldo dito sa kumpanya na pinapasukan niya, ay nag-resign siya. Kahit wala pa siyang tiyak na lilipatan, ay nag-resign na siya. Alam mo, matyaga siyang nag-antay ng ilang buwan sa tamang trabaho. May mga trabaho na inoffer sa kanya, kaya lang ito ay panggabi. Masasagasaan ang nililid niyan D-Group. Kaya sabi niya, hindi ito pwede. Ayoko ma-compromise ang aking D-Group. Susunod ako sa Diyos. At may pagkakataon na nag-aalala din siya at nagpapanalanginan kami at nagpapalakasan na mag-antay at magtiwala at sumunod. Alam mo, last week, meeting namin, ay binalita niya na may trabaho na siya. At ito, amazing! Kahit hindi pa siya nagsisimula, ay na-promote na siya agad na head ng isang department. Kaibigan, hindi mo mararanasan ang himala sa buhay mo kung ang pinagtitiwalaan mo ay ang iyong sariling pangunawa at hindi ang pinapagawa sa iyo ng Diyos. Simulan mo sumunod sa Kanya kahit hindi mo maintindihan. Mahalin mo ang iyong kaaway kahit hindi mo maintindihan. Simulan mo sumunod sa Kanya. Kahit hindi mo maintindihan, mahalin mo ang iyong kaaway. Kahit hindi mo maintindihan, magpahinga ka. 1 day you rest, 6 days you labor. Kahit sabi ng common sense mo na dapat pati linggo may sideline para guminhawa kami. Kaibigan, sumunod ka sa Diyos. Ibigay mo ang day off mo sa Kanya. Sumamba ka, bigyan mo ng time ang iyong pamilya at ang iyong paglilingkod sa Diyos at antay mong gagawin ng Diyos sa pagpo-provide ng iyong pangangailangan. Kahit hindi mo maintindihan, maging generous ka sa iba. Kahit may pangangailangan ka, ay maging blessing ka din sa iba. At ang himala ay mararanasan mo ang mga hindi inaasahang provision at malalim na kagalakan na hindi nabibili ng pera. Maaring may ministry na pinapagawa sa iyo. Meron kang talent na pwedeng magamit para sa karyaan niya. Kaya lang inisip mo, wala kang time. At baka hindi mo kaya. Kaibigan, sumunod ka kahit hindi mo maintindihan. At susunod ang himala. May mga bagay na gagawin ang Diyos sa buhay mo na hindi mo mararanasan kung hindi ka hahakbang ng pagsunod. Kaibigan, paniwalaan mo ito dahil makaka-apekto ito sa iyong asawa, mga anak at mahal sa buhay. Ano yun? Ang obedience ay may ripple effect. Hindi lang ikaw ang maaapektuhan kapag sumunod ka sa Diyos. Kapag nagdesisyon ka na sundin ang Kanyang plano, maaaring mabago ang buhay ng iyong pamilya, kaibigan, at kahit sino pang makakasama mo sa buhay. Kaya kung mahal mo ang iyong pamilya, sumunod ka sa Diyos. Naalala ko ng aking pagsuko ng buhay sa Panginoon ay nakapagpala din ng mga mahal ko sa buhay at mga kasamahan ko sa trabaho. By God's grace, ay marami sa kanila ang nakakilala din sa Panginoong Yesus at nagbago ang buhay. Nakakalungkot kasi madalas gusto natin ng control sa mga bagay. Gusto natin na tayo ang masusunod sa buhay natin. Pero isipin mo, kung hindi sumunod si Maria, ano kaya ang nangyari? Hindi lang siya ang maapektuhan kundi buong sangkatauhan. Wala tayong magiging kaligtasan ngayon kung hindi sumunod si Maria. Kaya ngayon, paano natin iaalay yung ating sarili? Gaya ni Maria at sabihin, "Let it be to me according to your word, Lord." Alam mo, nakaka-amaze. Isipin kung gaano ka-obedient ang mga servant. Bakit? Kasi nung utusan sila na lagyan ng tubig ang tapayan, ay grabe. Pinuno talaga nila ito. Sabi sa English translation ay up to the brim. O sa Tagalog, puno hanggang sa labi. Apaw na apaw. Kung isipin natin, pwede naman nilang punuin ng kalahati lang o hanggang 3/4 lang. Pero hindi. Ginawa nila ito ng punong-puno. Walang pag-aalinlangan. At dahil dito,
naranasan nila ang himala sa pinakadakilang paraan. Kung kalahati lang ang pagpuno nila, naku, kalahati lang din ang dami ng alak. Pero dahil sagad ang pagsunod nila, sagad din ng biyaya at himalang kanilang natamasa. Kaya kung tinatawag ka ngayon ng Diyos, sumunod ka sa Kanya, kaibigan, ibigay mo ang iyong pagsunod ng todo, up to the brim. Sabi ni Spurgeon, when you are bidden to believe in Him up to the brim. When you are told to love Him up to the brim. When you are commanded to serve Him up to the brim. Kaibigan, tanong mo ito sa sarili, paano ba tayo sumusunod sa Diyos? May mga bagay ba na kalahati lang ang binibigay natin? O kaya naman ay may pag-aalinlangan pa tayo? I-challenge natin ang ating sarili na punuin ang ating tapayan ng pagtitiwala, pagmamahal at pagsunod sa Kanya. Up to the brim. At tingnan natin kung paano kikilos ang Panginoong Yesus sa buhay natin. So, anong klaseng pagsunod ang sinusundan ng himala? Una, obey when it's beyond your understanding. Pangalawa, obey to partner with God. Basahin natin ulit yung John 2:7-8. Sinabi ni Jesus sa mga tagapaglingkod, punuin ninyo ang tubig ng mga tapayan. Kanilang pinuno ang mga ito hanggang sa labi. Sinabi niya sa kanila, sumalok kayo ngayon at dalhin ninyo sa namamahala ng handaan. Alam mo kung sa panahon natin nangyari yon, simple lang. Kuha tayo ng garden hose, simulan nating punuin yung mga 6 na banga na may laman ng mga 25 gallon bawat isa. Naku, walang hassle, di ba? Sa loob ng 10 minutes, puno na lahat ng banga. Kasi mabilis ang pressure ng tubig natin ngayon. Pero noon walang ganon. Walang faucet, walang hose. Para makakuha ng tubig, kailangan nilang maglakad papunta sa balon. Kumuha ng tubig gamit ang timba at dalhin pabalik-balik. Isipin mo yun. Kailangan nilang ulit-ulitin yun ng higit sa 40 times. Ang hirap, di ba? Nakakapagod at matrabaho. Pero bakit kaya hindi na lang ginawa ng Panginoon na wagayway yung kamay niya at pinuno agad ng alak ang mga banga? Bakit pa niya pinaikot-ikot ang mga tagapaglingkod para kumuha ng tubig? It's because God enjoys working with us. Gusto niya tayong maging katuwang sa lahat ng bagay. Ayaw lang niya na siya lang ang kumikilos para sa atin. Gusto niya tayong makisali. Gusto niya maranasan natin ang proseso, ang pagsisikap, at yung resulta ng pagtutulungan, ng teamwork. Hindi niya lang basa-basa binibigay ang himala. Gusto niya tayong maging bahagi nito. Nung nilikha ng Diyos sina Adam at Eve, kaya niyang gumawa agad ng 1,000 pang tao. Kaya niyang punuin ng buong mundo ng sangkatauhan, di ba? Pero hindi ganun kumilos ang Diyos. Instead, nakipag-partner siya kina Adam at Eve. Binigyan niya sila ng responsibility na magparami dito sa mundo. Parang teamwork. Partner nila ang Diyos sa mga gusto nitong i-accomplish sa mundo at i-accomplish sa kanilang buhay. Kaya ganun din sa atin. Obedience lagi ang magdadala sa atin sa partnership with God. Hindi niya tayo pinipilit na gawin ang lahat mag-isa. Pero hinihingi niya na makipagtulungan tayo sa Kanya. Isipin mo yung mga Israelita nung pinaikot sila ng Diyos sa paligid ng lungsod ng Jericho, yun ay partnership. Pwede namang pabagsakin ng Diyos sa mga pader nang wala silang ginagawa. Pero hindi ganon. Binigyan sila ng part na gagawin at sa huli, bumagsak ang pader ng lungsod. Si David, nung pinulot niya yung mga bato laban kay Goliath, nagamit ng Diyos yung simpleng bato para pabagsakin ng higante. Pero si David pa rin ang tumapos kay Goliath. Gamit ang espada ni Goliath mismo. Yung 120 disciples na nagdasal sa upper room ng 10 araw, doon nila naranasan ang pagbaba ng Holy Spirit. Lagi may partnership sa bawat pagkilos ng Diyos. God works with us para makapagligtas, magbigay ng pagbabago at mag-revive. Madalas, hindi siya gumagawa ng miracles nang wala tayong involvement. Gusto niya tayong isama sa proseso at ito ay blessing para sa atin. Imagine mo ang Diyos na kayang gawin lahat. Binibigyan tayo ng privilege na maglingkod, kapartner niya. Nakakalungkot kasi madalas parang hinihintay lang natin ang Panginoong Yesus habang nakaupo tayo sa tabi ng mga banga ng tubig natin. Inisip natin na siya na ang lahat ang gagawa.
Lord, bakit pa ako maglalagay ng tubig dyan sa banga? Kaya mo na yan. Isang kumpas mo lang, magiging alak na yan. Lord, bakit ko pa kailangan maglingkod sa simbahan? Kaya mo namang buuin ang ministry nang wala ako. Lord, bakit ko pa kailangan magdasal? Alam mo naman, ang lahat ng kailangan ko. Di ibigay mo na lang. Lord, bakit ko pa kailangan magbigay? Kaya mo namang magbigay ng yaman ng sobra-sobra. Wag na ako, Lord. Bakit ko pa kailangan magpakumbaba? Kaya mo namang ituwid ang sitwasyon. Lord, bakit ko pa kailangan sundin ang mga utos mo? Kaya mo namang magpakita ng milagro para maniwala ako. Lord, bakit ko pa kailangan magtiis? Kaya mo namang alisin ang hirap. Lord, bakit ko pa kailangan magbasa ng Biblia? Kaya mo naman akong bigyan ng karunungan. Lord, bakit ko pa kailangan mag-antay? Kaya mo namang bigyan agad ng solusyon. Lord, bakit ko pa kailangan mag-alay ng oras para sa ibang tao o disciple sila? Kaya mo namang ayusin ang buhay nila. Ibigan, mali. Gusto kang makasama ng Diyos sa gagawin niya. Gusto niya maramdaman mo na may halaga ka sa Kanya. Kaya pinapakita niya sa iyo na kahit kaya niyang gawing mag-isa ang mga bagay, ay isinasali ka pa din niya. Para pagdating ng himala, ay makita mo na kasama ka ng Diyos sa Kanyang tagumpay. Alam mo, ang Diyos hindi natin kagaya. Gusto natin ang credit palagi nasa atin. Gusto nating marinig ang ibang tao na sinasabi sa atin na magaling tayo. Pero ang Diyos iba. Lika, makipag-partner ka sa akin at balang araw, itataas kita. Lord, bakit ko pa kailangan magpatawad? Kaya mo namang baguhin ang puso ng tao na nakasakit sa akin. Gawin mo siyang mabuting tao at yan, makikipag-ayos ako sa kanya. Mali. Alam mo ba na ikaw ang gagamitin ng Diyos sa iyong kaaway para makilala niya ang Diyos? Yung makikita niyang pagmamahal sa iyo na walang kondisyon, ang gagamitin ng Diyos na patotoo na merong Diyos. Yan ay partnership. Last Monday, meron kaming binili na supply sa online. At nangako ang supplier na ipapadala ito in 2 days. Pero hindi ito nangyari. Tapos hindi na rin siya makontak. Nakablock na rin kami sa messenger. Sabi ko sa aking mga anak, nung kami nagde-devotion na likas talaga sa atin ang manloko. Dahil kahit ako ay manloloko dati, pero buti na lang at kinaawaan ako ng Diyos. Sabi ko sa mga anak ko na kami ay magpapatawad kasi ito ang inuutos ng Diyos. Mamahalin namin ang taong naka-offend sa amin at hindi kami gagawa ng bagay na hindi kalooban ng Diyos gaya ng public shaming sa social media. Kundi ang ginawa ko ay gamit ang messenger ng anak ko ay nag-message ako sa kanya na okay lang kung hindi niya ipadala ang order namin. Dalangin ko na makatulong ang pera na binayad ko sa kanya para sa pangangailangan nila ng kanyang pamilya. At sabi ko, mahal ka ng Diyos. At binahagi ko sa kanya ang John 3:16. Sabi ko, kung binago ako ng Diyos, ay babaguhin ka din niya. Kaya mag-provide ng Diyos sa kanya at hindi niya kailangan manloko. Sabi ko, pinatawad ako ng Diyos, kaya pinapatawad ko din siya. Na-realize ko na gusto ng Diyos na makipag-partner sa akin para abutin ng taong ito. Binigay ko sa kanya yung link ng ating channel. Bagamat hindi ko alam kung ano ang magiging reaksyon niya, ay sinunod ko lang ang Diyos. Idinalangin ko na makilala niya si Lord at i-bless siya sa honest na paraan upang makapagpala din siya ng iba. Kaibigan, pag-isipan mo ito. Posible ba na yung mga pagbabago na gusto natin sa buhay natin, sa church natin o sa paligid natin, ay kailangan lang ang partnership natin sa Diyos? Pwedeng totoo na habang iniintay natin ang Diyos na gumawa ng himala, ay inaantay din naman niya tayo na kumilos. Kaibigan, unawain mo ito. Maring inaantay ka lang ng Diyos na bahaginan mo ang iyong magulang ng gospel at siya ay handa ng iligtas ng Diyos. Maring inaantay ka lang ng Diyos na mag-exercise at kumain ng tama para maibigay niya ang magandang kalusugan na gusto niyang ibigay sa iyo. Maring inaantay ka ng Diyos na buksan mo ang Biblia, basahin ito araw-araw at kakausapin ka niya at ipapahayag niya ang kanyang sarili sa iyo. Kaibigan, maaring nag-aantay ka ng himala pero ang Diyos ay inaantay ka din muna na makipag-partner sa Kanya bago niya ibigay ang himala. Gaya nung nangyari sa tubig na naging alak, tuloy natin sa verse 9, na tikman ng namamahala ng handaan ang tubig na naging alak. Hindi niya alam kung saan ito nanggaling, ngunit alam ng mga tagapaglingkod na sumalok ng tubig. Dahil dito, tinawag ng namamahala ng kapistahan ang lalaking ikinasal. Sinabi niya sa kanya, unang inihahain ng bawat tao ang mabuting alak. Ang mababang uri ay inihahain kapag marami na silang nainom.
Ngunit itinabi mo ang mabuting alak hanggang ngayon. Ang kwento ng himalang ginawa ni Jesus sa kasalan sa Kana ay walang showmanship o mga bonggang eksena. Walang hocus-pocus, walang incantations, walang mga fireworks na parang magic show. Bakit? Dahil ang milagro ay hindi para sa entertainment. Hindi ito pang-aliw o pampasikat. Ang mga milagro ay patungkol sa Diyos. Siya ay makapangyarihan at dahil siya ang Diyos ay marapat lang nating isuko ang ating buhay sa Kanya. Kaya nga nung tinikman ng head waiter yung alak, nagulat siya sa sarap ng lasa. Karaniwan kasi sa isang handaan, inilalabas agad ng host ang pinakamagandang alak sa simula. Kapag lasing na ang mga bisita, doon niya binibigay yung mas murang alak. Pero sa ginawa ni Jesus, pinili niyang ilabas ang pinakamasarap sa huli. Kasi ang Diyos, laging tinatabi ang best para sa huli. Laging ganun ang paraan niya. It's His way, it's His plan. Pero si Satanas, iba ang diskarte. Si Satanas, kabaliktaran ng ginagawa niya. Gusto niya, agawin mo agad yung best. Gusto niya, kunin mo agad na akala mo meron. Yung pinaka-enticing, pinaka-exciting, pinaka-appealing na bagay, nilalabas na agad ito ni Taning. Lalo na sa kabataan. Doon niya nilalabas yung mga tukso. Ilan ng mga kabataan ngayon, mga tao na may napakagandang kinabukasan sana, ang nasira ng droga, alak, at immoral na pamumuhay. Nakakalungkot kasi paulit-ulit ito sa bawat generation. Kaibigan, sobrang costly na mga best na ino-offer ni Taning sa simula. Kasi sa huli, laging kapalit nito ay pagkasira ng buhay mo. Kaya tandaan natin, ang Diyos laging may tinatabi na mas mabuti sa dulo. Huwag tayong magmamadali sa mga offers ni Satanas na pangsimula lang ang ganda. Pero sa huli, wasak ka naman. Kaibigan, obey to partner with God. So anong klaseng pagsunod ang sinusundan ng himala? Una, obey even when it's beyond your understanding. At pangalawa, obey to partner with God. And lastly, number 3, obey to experience more than you can imagine. Sumunod ka para ma-experience mo ang himala na hindi mo pa nai-imagine. Tuloy natin sa verse 10-11. Sinabi niya sa kanya, unang inihahain ng bawat tao ang mabuting alak. Ang mababang uri ay inihahain kapag marami na silang nainom. Ngunit itinabi mo ang mabuting alak hanggang ngayon. Ang pasimulang ito ng mga tanda ay ginawa ni Jesus sa Kana ng Galilea at nahayag ang kanyang kaluwalhatian. Ang kanyang mga alagad ay sumampalataya sa kanya. Alam mo, kailangan na lang sana ng 2 araw na alak para sa mga bisita. Kasi 5 araw na sila. Pero ang ginawa ng Panginoon ay nag-produce na mas marami pa na higit sa kailangan nila. Bakit? Marahil kasi para mapatunayan na ito ay isang himala. Hindi ito basta panaginip o ilusyon lang ng mga bisita. Kapag natapos na ang kasalan, ang alak ay magsisilbing ebidensya na totoo ang nangyari. Tingnan natin ang milagro. Ang paggawa ng alak sa natural na proseso, naku, napakatagal. Kailangan ng paglago ng mga ubas, paghinog, pagdudurog, at fermentation. Pero dito, lahat ng proseso nangyari sa isang iglap. Hindi ito isang simpleng magic trick o ilusyon, tulad ng paglagay lang ng food coloring sa tubig. Hindi, ginawa talaga ng Panginoong Hesus ang perpektong alak. Instant. Alak na parang galing sa mga ubas na merong pinakamataas ang kalidad. At ang mga alipin, sila ang unang nakakita ng milagro. Sila ang nagdala ng tubig. At alam nila na tubig lang yon nung una. Pero nung binigay nila sa master of the feast, nako, naging masarap na alak na ito. Narealize ko, nung sumunod ng mga alipin at dali nila ang tubig sa master, ay nasaksihan nila ang isang bagay na hindi pa nila nai-imagine. Tubig na biglang naging alak nung tinikman na ng kanilang master. Now, alam lang ng master na napakasarap ng alak, pero hindi niya alam na ito'y milagro. Kaya nga, ang kaalaman ng mga tagapagsilbi ay isang espesyal na pagpapala para sa kanila. Kapag tayo'y nakipag-partner sa Diyos, dapat handa tayong makita siyang kumilos ng higit pa sa inaasahan natin. God always brings more to the table
than we could ever imagine. Tingnan mo na lang ang kwento sa Luke 5, 1-11, kung saan pinakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan. Dahil may mga taong sumunod sa salita ng Panginoong Yesus. Inutusan dito ng Panginoong Yesus si Pedro na pumalaot sa mas malalim na bahagi ng dagat at ihulog muli ang kanilang lambat para mangisda. Ngayon, isipin mo kung ano ang nangyayari dito. Si Pedro ay isang professional fisherman. Expert siya sa pangingisda at kabisado niya ang Sea of Galilee. Alam ni Pedro kung saan dapat mangisda at saan ang pinakamagandang spot para makakuha ng isda sa dagat na yon. Pero si Jesus, isang karpintero. Hindi siya professional fisherman. Galing pa siya sa Nazareth. 20 miles ang layo mula sa dagat. Wala rin siyang bangka. Wala rin siyang lambat. Siya ay isang karpintero at hindi naman mangingisda. Kaya isipin mo, siguro kung anong tumatakbo sa isip ni Pedro. Expert siya at heto ang isang rabay na hindi naman marunong mangisda. Inuutusan siyang pumalaot muli pagkatapos ng isang magdamag na walang nahuli. Pero anong ginawa ni Pedro? Sumunod siya. Sabi sa Lucas 5:5, sumagot si Simon, "Guro, magdamag po kaming nagpagod ngunit wala kaming nahuli. Ngunit dahil sa sinabi ninyo, ihuhulog ko ang mga lambat." Wow! Dahil sa sinabi nyo, ay susunod ako. At dahil dito, pinakita ng Panginoong Yesus kung paano siya kumilos ng higit pa sa imagination ni Pedro. Nung hinulog ni Pedro ang lambat, nakahuli sila ng napakaraming isda. Halos mapunit na ang lambat nila at kinailangan pa nilang tawagin ng ibang bangka para tumulong. Napuno ang 2 bangka ng isda. Halos lumubog pa sa sobrang bigat. Kaya dito makikita natin na kapag sumunod tayo sa Panginoon, kahit pa nga minsan hindi natin lubos na naiintindihan, God shows up and shows out. Pinapakita niya na ang kapangyarihan niya ay higit sa ating kaalaman o karanasan. At lagi siyang magdadala ng higit pa sa kaya nating isipin. Kaibigan, simulan mo makipag-partner sa Diyos. Naranasan mo na bang subukang turuan ang isang professional plumber o bricklayer kung paano niya gawin ang trabaho nila? Kahit na hindi ka naman expert doon sa bagay na yon, usually, alam mo, mangyayari, aawayin ka nung tinuturuan mo. Lalo na kung skilled siya at professional sa kanilang larangan. Hindi nila gusto na may amateur na biglang magbibigay ng advice na parang mas alam pa nila ang ginagawa. Ganito rin ang nangyari kay Pedro. Nung sinabi ng Panginoong Yesus sa kanya na ihulog mo uli ang lambat, medyo nagsalita si Pedro, "Master, nagpagod kami buong gabi pero wala kaming nahuling kahit ano." Parang sinasabi niya, "Tingnan mo, preacher, alam namin ang ginagawa namin pagdating sa pangingisda. Hindi porket magaling kang mangaral, ibig sabihin may alam ka sa pangingisda. Kakatapos lang namin buong gabi, nilinis na namin ang mga lambat. Ngayon, pinapatuyo na, mainit na, pagod na kami. At ano kaya sasabihin ng ibang mangingisda kapag ginawa namin ito?" Alam mo, ito ay isang test of obedience para kay Pedro at sa mga kasama niya. At ito ay test din para sa atin. Kung tutularan ba natin si Pedro? Katulad din ng pagsubok ng mga alipin sa kasalan na kailangan nilang sumunod at magdala ng tubig. At si Pedro, pumasa siya sa test. Sila ng mga kasama niya ay pumalaot sa malalim. Inihulog ang kanilang mga lambat at hinila ang napakaraming isda. Ang resulta ay amazing. Laging ganon. Kapag may obedience at partnership tayo sa Diyos, nako, amazing ang result. Na maaaring gusto mo ng miracle, pero tandaan mo ito, na hindi ito para sa sarili lang. Alam mo, nung tinukso ni Satanas sa ilang ang Panginoon, hiniling niya na gawing tinapay ang mga bato para sa sarili ng Panginoon. Pero pagdating sa miracle sa kasalan, hiniling ni Maria na gawing alak ang tubig, hindi para sa kanya, kundi para sa ibang tao. Tinanggihan ng Panginoong Yesus ang unang tukso, pero tinupad niya ang hiling ni Maria. Pagpapakita ito na ang milagro ay hindi para sa makasariling layunin, kundi ito ay para sa pagsusulong ng kaharian ng Diyos.
Marahil may pinagdadaanan ka ngayon. Nakatanggap ka ng masamang balita mula sa doktor, tinawag ka ng boss mo para sabihin kailangan ka ng tanggalin sa trabaho, o kaya dumating ang isang unexpected bill, o ang anak mo ay napasama sa gulo at may problema sa batas, o kaya ikaw ay nahaharap sa isang lawsuit na hindi mo inaasahan. Kaibigan, paniwalaan mo ito. Ephesians 3:20, sa Kanya na makakagawa ng higit pa kaysa maaari nating hilingin at isipin sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihang kumikilos sa atin. Kaibigan, ito ang magbibigay ng comfort sa atin na kahit parang imposible malampasan ang mga problema natin, ay sa Diyos walang imposible. Ang sabi dyan ay nakakagawa siya ng higit pa kaysa maaari nating hilingin at isipin. Kaibigan, walang anumang bagay ang nakakagulat sa Diyos. Wala siyang hindi kayang gawin. Walang sitwasyon ang nakakabigla sa Kanya at walang bagay ang maglilimita sa Kanyang kakayahan. Si Tess ay isang 8 taong gulang na batang babae. Isang araw, narinig niya nag-uusap ang kanyang mga magulang tungkol sa kanyang nakakabatang kapatid na si Andrew na sobrang malala yung sakit. Wala silang pera para sa kanyang operasyon na kailangan ni Andrew. Sabi ng tatay niya, kailangan na lang natin ng milagro para mailigtas si Andrew. Naintindihan ni Tess na kailangan ng milagro. Kaya tumakbo siya sa kanyang kwarto. Kinuha ang alkansya niyang garapon. Binilang niya ang laman nito, $1 at 1 centavos. Matapos magbilang, tumakbo siya papunta sa botika na malapit sa kanila. Pagdating niya doon, busy yung nagtitinda. Kausap ang isang lalaki. Pero nag-aantay lang si Tess. Nang hindi siya pinansin, kumuha siya ng barya mula sa garapon at kinatok sa salamin ng counter. Napansin naman siya nung nagtitinda. Sabi ni Tess, kailangan ko pong bumili ng milagro para sa kapatid ko. Sabi ni Daddy, isang milagro lang ang makakapagligtas sa kanya. Magkano po ang milagro? Napangiti ang lalaking kausap nung nagbabantay sa botika. Yumuko siya at tinanong si Tess, anong klaseng milagro ang kailangan ng kapatid mo? Hindi ko po alam, sagot ni Tess. Pero sobrang may sakit po siya at kailangan niya ng operasyon. Wala po kaming pera kaya gagamitin ko na po itong ipon ko. Magkano ba ang pera mo? Tanong ng lalaki. $1 at 1 sentimo po, sagot ni Tess ng buong pagmamalaki pa. Napangiti ang lalaki at sinabing, sakto, yan mismo ang presyo ng milagro para sa kapatid mo. Kinuha niya ang pera ni Tess at sinabi, dalhin mo ako sa bahay ninyo. Tignan natin kung anong milagro ang pwede kong gawin. Ang lalaking yun pala ay si Dr. Carlton Armstrong, isang kilalang neurosurgeon. Inoperahan niya si Andrew nang walang bayad at gumaling ito. Labis ang pasasalamat ng mga magulang ni Tess. Isang gabi nag-usap sila. Sabi ng nanay niya, talagang milagro ang nangyari. Pero nagtataka ako, magkano kaya ang presyo ng milagro na yon? Alam mo, ngumiti lang si Tess. Alam niyang ang milagro ay nagkakahalaga ng $1 at 1 sentimo at ang pagmamahal ng isang mapagmahal na ate. Kaibigan, ano ang $1 at 1 sentimo mo na makakapagligtas ng kaluluwa na naliligaw? Ang utos ng Panginoong Hesus ay gumawa ka ng alagad. Maaaring sinasabi mo, hindi pa ako marunong. Kaibigan, narito kami para tumulong. Una, sumali ka sa isang discipleship group. Dito ka matututo at lalakas at balang araw, ikaw na din ay magdi-disciple din ng iba. Makipag-partner ka sa Diyos, sumunod ka kahit hindi mo maintindihan at makikita mo balang araw na ang buhay mo makakapagpala na din ng iba. Marahil gusto mo na ding ibigay ang sarili mo sa pagsunod. Ang unang hakbang ay manampalataya ka sa Panginoong Hesus na Siya ang nagbayad ng iyong kasalanan sa krus. At kapag ikaw ay sumunod na manampalataya sa Kanya, ay patatawarin ka sa lahat ng iyong kasalanan. Bibigyan ka ng buhay na walang hanggan. Ibibilang Kanyang anak, mananahan sa iyong Panginoong Hesus sa pamamagitan ng banal na Espiritu at babaguhin ka niya. Mararanasan mo ang mga pagbabagong hindi mo pa nai-imagine na mangyayari sa iyo. Kaibigan, ipahayag mo ang iyong pananampalataya sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Kahit nasan ka, sabihin mo ito sa Kanya. Panginoong Hesus, inaamin ko po na ako po'y makasalanan. Patawarin niyo po ako. Nananampalataya po ako na ikaw ang nagbayad ng aking kasalanan sa krus.
Ngayon nga ay binubuksan ko na ang aking puso. Pumasok ka at manahan sa akin. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Simula ngayon ay tatalikdan ko na ang aking kasalanan. Tulungan ninyo po ako sumunod sa inyo. Amen. Kung sumabay ka sa panalangin natin bilang pananampalataya at pagtanggap mo sa Panginoong Yesus, ay mag-iwan ka sa comment section na salitang accept para makilala ka namin at masama sa aming panalangin para sa iyong paglagong spiritual. Kung na-bless ka naman sa message na ito, inaanya kita mag-subscribe sa aking YouTube channel upang ma-notify ka pag may bago na kaming video. Ibahagi mo din ang mensahe na ito sa iba ng mga nanghihina, nangangamba sa buhay at nasa kapighatian upang ma-encourage sila na lumapit sa Diyos na nagmamahal sa atin. Kung gusto mo naman ng mas makilala pa ang Diyos, ay sumama ka lang sa aming online discipleship group. Type mo lang ang salitang join sa comment section. Kung napapanood mo naman ito sa Facebook, ay click mo lang yung send message at type mo doon na salitang join at may magre-reply sa iyo para sa link ng registration form. Salamat nga pala sa mga nagsusupport sa ating ministry. At kung gusto mo maging partner sa ministry na ito na maggamit ka ng Diyos sa pagpapalaganap pa ng kanyang salita at pagtulong sa mga nangangailangan, ay inaanya kita mag-support financially sa ating gawain. Meron tayong link sa ating give page sa baba ng description. Pag hindi nyo nakita ang link, ay mag-type lang kayo ng partner sa comment section at padadala namin kayo ng link. Sa ating pagtatapos, ay iiwan ko ito sa inyo. Obedience brings blessings, but obedience with exactness brings miracles. Ang pagsunod ay nagdadala ng mga pagpapala kapag sinusunod natin ang Diyos. Binubuksan niya ang mga pintuan ng kanyang biyaya para sa atin. Pero kapag tayo ay sumunod ng may buong puso at eksaktong pagtupad sa kanyang mga utos, doon nagkakaroon ng milagro. Gaya ng mga alipin na nagpuno ng tubig sa kasalan at ni Pedro na nangisda dahil sa utos ng Panginoon, hindi lang sila basta sumunod sa sinabi ni Jesus, sinunod nila ito na eksakto. Kaya kung gusto mong maranasan ang miracle sa iyong buhay, ay gawin mo ito. Una, obey even when it's beyond your understanding. Sumunod ka kahit hindi mo maintindihan. Pangalawa, obey to partner with God. Nais ng Diyos na maging bahagi ka ng himala na gagawin niya sa buhay mo, pamilya, trabaho at ministry. Pero kailangan mo sumunod sa Kanya. Pangatlo, obey to experience more than you can imagine. Sumunod ka dahil hindi mo mai-imagine ang kanyang gagawin kung magtitiwala ka lang sa kanya. Pag ginawa mo ito, naku, asahan mo ang miracle sa iyong buhay. Kaibigan, dare to believe. God bless.